afternoon ho. Good afternoon. Ang title ho natin ngayong hapon ay The God Who Won't Give Up. So ito ho ay, kasi ang truth ho ay madami hong muka na po. Last time ho, bali pangatlong Sunday na po natin ituturo ang verse na ito. At last Sunday si Pastor Raymart. Sabi ko nga ho, parang diamond ho ang katotohanan po. Madami siyang facets. Diba? Madaming facets yung diamond. Ganon din ho ang salita ng Diyos. Ang truth ho ay madami hong muka at isa po ito sa mukha ho ng Romans 9:4-5. Ito ho yung pangalawang rason ho ng pag-ibig ho ni Paul sa Israel. Sige ho, basahin natin yung Romans 9-5. Basahin na lang po natin Romans 9:1-5. Mag-start na ho tayo sa 1. Kung matatandaan niyo ho, si Paul ho ay umiiyak ho siya. Sabi niya ho dyan, sa ngalan ni Kristo, ako ay nagsasabi ng totoo. Hindi ko ngaling, ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ang Espiritu Santo. Ba't hindi aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Pakinggan lang ho natin mabuti, no? Kasi makikita ho natin yung puso ni Paul, ang pag-ibig niya kung bakit. Ano ba yung reason ni Paul? Ba't siya ganito? Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y ikabubuti nila. Sabi niya dyan, sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian, sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Alam niyo ho, pakinggan ho nating mabuti. No? Nais ko ho na tumingin ho kayo sa akin at makinig. Huwag nating isipin na, na kailangan na matapos tong service na to o kaya saan pa ho pa kayo pupunta. Makinig ko tayo dahil may gusto hong sabihin ng Espiritu Santo sa puso ho ng bawat isa sa atin. May dahilan ho kung bakit ganun ho kalalim ang sakit ho ni Pablo. No? Para sa ibang tao ho na hindi ho nakakaintindi kay Paul o hindi ho naiintindihan ang bigat ho ng kasalanan at ang laki ho ng biyaya. Isipin ho nila, ang drama naman itong si Paul. Di ba ang drama niya? Sabi niya doon? Isipin ho natin, masyado siyang emosyonal para ho sa isang lalaki, no? Masyado ho siyang madrama para sa isang scholar at isang apostol. Pero gusto ko hong maunawaan natin na hindi ho ito sentimental lang, hindi ho ito iyak na nakikita ho natin sa mga telenovela, no, na pagkatapos ho ng commercial break, tapos na din ho yung emosyon. Ito ay tinatawag na theological pain. Ito ho yung sakit na nanggagaling ho sa malalim ho na pagkaunawa kung sino ho ang Diyos. Alam niyo, may principle ho sa Christian life at yun ho ay kung pag mas nakikilala mo kung sino ho ang Diyos, mas naging sensitive ho tayo ang ating puso sa mga bagay ho na nakakasakit ho sa Kanya. At kapag humalayo ho tayo sa Diyos, wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa mga tao sa paligid mo. Wala, okay lang sa'yo na mapahamak ko sila. Kapag ang puso ho natin ay matigas, kahit makita mo yung kapitbahay mo o yung kamag-anak mo, nalulubog na ho sa kasalanan, sasabihin lang ho natin, buhay nila yan eh. Diba? Sabihin natin, bahala sila, choice nila yan. Pero si Pablo, he was so close to the heart of God that he could feel the heartbeat of God. He was looking at Israel not through the eyes of a historian, pero sa pamamagitan ho ng mata ng isang tao na umiibig ho sa Diyos. Isa hong maikling salita, mahal ho ni Pablo ho ang Israel dahil sila ho yung bayan na pinili ho ng Diyos. At kapag tunay mo nakilala ho ang Diyos, hindi ho pwedeng pipiliin mo lang kung sino ho yung mamahalin mo. Naunawaan ho natin? Hindi ho pwedeng sabihin mo na, Lord, I love you, pero yun ho mga tao na mahal mo, ayoko ho sa kanila. Hindi ho pwede yun, imposible ho yun. Kasi ho, kapag mahal mo yung, di ba kapag may artist at mahal mo yung artist, na-appreciate mo dapat ho yung yung obra niya. At kapag ho, mahal mo yung magulang, tingnan nyo nga yung katabi nyo. Diba, pag mahal mo yung magulang, dapat mahal mo rin ho yung kapatid mo. Kahit mahirap ho silang mahalin, sabi nyo nga ho sa katabi nyo, sabihin ho natin sa sarili natin ng malakas, kapag mahal ko ang Diyos, mahal ko rin ang mahal niya. Ulitin nga ho natin, yun hong naririnig ho doon sa kainan doon sa kabila. Kapag mahal ko ang Diyos,
mahal ko rin ang mahal niya. Yan, no? Masakit ho para kay Pablo dahil malapit po sila sa Diyos, pero malayo ho ang puso nila. No? Ito ho yung pinakamasakit na distansya ho sa mundo. Yung malapit ka sa altar, malapit ka sa church, malapit ka sa Biblia, malapit ka sa biyaya, pero ang puso mo, milya ang layo sa pagsunod. Para hong ganito, ilan sa atin na magulang dito, pataas ho ng kamay, no? Pagpalagay ho natin na may isang anak ho kayo, pinalaki nyo ho sa church. Mula ho na nasa sinapupunan pa lang, ipinag-pray mo na. Nung baby pa, dinedicate mo ho dito sa church. Dinedicate mo sa Panginoon, nag-Sunday school ho yan, naging active ho sa youth camp, sumama ho sa mission, naging leader ho pa siguro ng kung anong man na life group or worship team. Alam niyo ho lang lahat ng Bible stories. Kabisado niyo ho ang Romans Road, itong pinag-aaralan natin. Marunong ho mag-pray bago kumain. Marunong ho mag-amen. Sa tamang timing. Alam niyo ho kung kailan ho itataas ang kamay sa kanta. Tapos isa hong araw, habang kumakain ho kayo ng hapunan, bigla hong maririnig mo, Ma, Pa, ayoko na sa Diyos. Hindi ko na kailangan yan. Nag-iisip ako, baka invento lang yan ng tao. Huwag niyo na akong pilitin mag-church. Nung mararamdaman niyo, mga magulang, ano po mararamdaman natin? Di ba, durugo yung puso mo? Hindi lang iyak ang ilalabas mo, kundi hagulhol. Tama? Bakit ho? Dahil mas masakit ho yan kaysa tao ho na hindi kailanman ho nag-church. Yung taong lumaki ho sa kalsada, yung tao hong hindi man lang nakarinig ho ng pangalan ho ni Jesus. No? Kapag naligaw yun, isipin mo lang, kasi wala naman siyang gabay. No? Wala naman siyang opportunity. Pero ho yung nasa loob na, yung nakatikim na ho, no? Yung nakakita na ho ng milagro sa pamilya ho ninyo, bakit ho mas masakit? Kasi mas marami ho silang natanggap, mas marami hong liwanag, mas marami hong pagkakataon, mas marami hong biyaya. Yun eh. Ganyan ho ang nararamdaman ho ni Pablo ho para sa Israel. Hindi ho siya galit sa kanila na parang gusto niya silang parusahan, Hindi rin ho siya naninira. Habang binasa nga ho natin yung 4 to 5, makikita ho natin, hindi ho siya judgmental na nagsasabi ho na buti nga sa inyo, mapupunta kayo sa impyerno dahil matitigas ang ulo nyo. Hindi ho, durog ho yung puso niya, umiyak ho siya habang nagsusulat. Sabi niya ho sa Romans 10:1, ang dalangin niya ay para sa kanilang kaligtasan. Tandaan ho natin ito, May mga tao ho na tahimik, na hindi lahat ho ng tahimik ay malamig. May mga tahimik ho dahil ho nasasaktan. May mga kapatid ho tayo dito sa church, akala natin malamig lang kasi tahimik eh. Pero baka ho yung totoo, may dala ho silang bigat para sa mga mahal nila sa buhay na hanggang ngayon ho ay hindi pa rin ho kumikilala sa Panginoon. At gusto ko lang sabihin na yung Israel, sabihin nga natin Israel, hindi ho ito ordinaryong bansa. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, hindi ito ordinaryong bansa, yung Israel. Sila ho ay chosen by grace, not by performance. Huwag nating isipin na pinili ho sila ng Diyos dahil special ho sila on their own. Hindi ho sila pinili dahil mabait ho sila kaysa mga taga-Ehipto. Diba? Dami nating mga bansa ho na nabasa ho sa Bible. Kaysa mga taga-Babylon, sa totoo lang ho, ang tigas ho ng ulo nila sa buong Old Testament. Nabasa ho natin. Hindi ho sila pinili dahil sila ho ay loyal. Hindi ho sila pinili dahil magaling ho sila makipaggera. Listen, pinili ho sila ng Diyos. Ano natin, grace is not about the quality of the receiver. It's about the character of the giver. And meron hong warning para sa atin, na kapag pinili ho ng Diyos, na kapag ang taong pinili ho ng Diyos ay hindi ho siya kinilala, masakit ho yun, hindi lang ho sa tao, kundi sa puso ho ng Diyos. At kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, mararamdaman rin ho natin yung sakit na yon habang ang mga kasama mo ay nahuhulog sa hukay. Ayun ho, tingnan ho natin yung listahan ng verses 4 to 5 at dito na tayo mag-uumpisa. Kasi ililista ho ni Pablo ang mga privileges ho ng Israel. Pero pakinggan niyo ho ang tono ng boses niya. Hindi ho ito parang resume ho, yung parang nagyayabang ka sa Facebook na tingnan mo yung achievements ko. Hindi ho ito yung bragging list. Hindi ho ito pagpapakita na sila ho ay special at nang mamaliit ho ng ibahong bansa. Gawa ho ito ni Paul para ipakita ho yung isang nakapanginginig ho na
katotohanan. Yung mga youth nga natin, pakita nyo nga ho kung paano yung nakakapanginig. Tingnan nyo yung katabi nyo, tapos manginig nga ho kayo. Kasi ho, ito yung pag naunawaan ho natin ito, makikita ho natin ano ba yung pribileyo na meron ng Israel at bakit gano'n na lang ang iyak ho ni Paul. Kasi ho, kung ganito ho kalaki ho ang biyaya, ganito ho kalaki ang pananagutan. Kung binigyan ka ho ng 1,000,000, hindi ka pwedeng gumasa sa parang may piso ka lang. Kung binigyan ka ng malaking liwanag, pakinggan nyo ho, pananagutan mo kung bakit marami pa ring nadadapa ho sa paligid mo. At habang pinapakinggan natin ito, huwag ho nating isipin, nako, si Sir Waltz, si Kuya Waltz, history lesson na naman tungkol sa mga Hudyo noong unang panahon. Hindi ho. No? Habang binabasa ho natin ito, isipin ho natin sa sarili ho natin, no? Isipin mo sarili mo, isipin mo yung pamilya mo. Isipin mo ang pribileyo mo bilang isang Kristiyano sa bansang ito. Ito ho yung tanong sa atin. Ano ang mga pribileyo ko na baka tinitake for granted ko? So nga ho, tanungin lang ho natin. Ano ang mga pribileyo ko na baka tinitake for granted ko? Tingnan natin yung listahan ni Pablo. Meron ng siyam na bagay na binanggit ho dito. Siyam na dahilan kung bakit sana ay sila yung una hong naniwala kay Jesus. Siyam na patunay na ang Diyos ho ay naging tapat ho sa kanila. Gusto ko lang ulitin sa mga wala ho dito sa mga nakakang pag-aaral natin. Ang Israel ho ay hindi ho kumilala kay Jesus. Ano ang ginawa nila kay Jesus? Ano ang ginawa nila kay Jesus? Ano po? Pinapako sa krus. Di ba ang Israel tinanggihan nga nila si Jesus, hindi nila kinilala, kaya nga nila pinapako sa krus, di ba? Kaya gano'n na ho yung hagulhol ni Pablo kasi ito ho yung listahan ng mga privileges na dapat kung naunawaan nila, tinanggap ho nila si Jesus. Siyam ho na patunay ho na ang Diyos ho ay naging tapat sa kanila. Number one ho, they are Israelites. Basta ho sa English, no? For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, the people of Israel. Theirs is the adoption to sonship. Theirs is the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praised. Amen. Pag binilang nyo ho yun, siyam ho yun, sabi ho ni Pablo, they are Israelites. Hindi lang ho sinabi ni Pablo ay mga tao mula sa Middle East. Ang pangalan ng Israel, hindi ho imbento ng kung sino man, ito ho ay pangalang galing ho sa langit. Nalala nyo ho si Jacob. Si Jacob ho, mandaraya, manipulator, takot ho sa sarili, takot sa sarili hong insecure sa kapatid. Kilala nyo ho siya? Paulit-ulit ho napalpak. Siya ho yung ninuno ng mga Israelita. Nung gabi ho na nakipagbuno siya sa anghel ho ng Diyos, binigyan ho siya ng bagong pangalan. Ang pangalan ho na yun ay, ang meaning ho is, God strives or He struggles with God. Ibig sabihin, ang Diyos ang kumikilos. Ito ho yung unang privilege, identity. Sabihin nga natin, identity. No? Kapag binigyan ka ng Diyos ng bagong identity, kapag tinawag kang anak ng Diyos, pinili, tinubos, hindi ho yun dahil perfect kundi hindi ho yun dahil malinis ka. Ito ay dahil may ginagawa ho ang Diyos sa'yo. Ilagay nyo nga, hawakan nyo nga yung dibdib nyo. Sabihin nyo nga po, pinili ako ng Diyos kahit hindi pa ako maayos. Ulitin nga ho natin dahil kailangan ho natin itong marinig. Pinili ako ng Diyos kahit hindi pa ako maayos. Yan. Pero pakinggan natin ng mabuti. Hindi po pinili ka, pwede mo nang gawin ang gusto mo at mamuhay ka kahit papaano. May mga Kristiyano kasi ngayon, yun ang problema, Ang hilig ko sa biyaya ng Diyos, yung grace, sabihin nga natin, grace. Mahilig ko sa grace, pero ang ginagawa naman ng lisensya ho, pagkakasala. Sabihin nyo, okay lang magkasala. Mahal naman ako ng Panginoon, mahal naman ako ng Lord. O kaya, okay lang gawin ko to, maghingi na lang ako ng tawad mamaya. Diba? Pakinggan nyo ako, grace is free, but calling is costly. Sa totoo lang hindi ho tayo kailangan perfecto para piliin ho ng Diyos. Pero kapag pinili ka na, may responsibility ka na. Pangalan hong dala-dala natin ho ay pangalan ho ng Diyos. Sabi nyo nga sa katabi nyo, ang pangalan dala-dala mo, pangalan ng Diyos.
Sabihin nyo din sa kabila. Sabihin nyo din ho to sa katabi nyo, kapag gumawa ka ng kalokohan sa trabaho mo, sa eskwela mo, sa pamilya mo, sa labas, sa sarili, hindi lang pangalan mo ang nadudungisan. Sasabihin ng mga katrabaho mo, Christian pa naman, tapos ganyan. Oh, gusto kong maunawaan natin, you carry the name of the King. Ano kaya, wear it with honor. Isipin nyo ho ganito, gaano ho karaming tao ang gustong maging Israelite, pero hindi ho nabigyan ng pagkakataon. Pero binigyan ho, pero hindi ho nila pinahalagahan. Kaya ho tayo, ikaw ho, no, binigyan ka ng bagong buhay. Ginawa kang Christian. Tanong ho sa atin, pinapahalagaan ho ba natin yung pangalan ho ng Panginoong Yesus? Nadadala ho natin, ano ho? Ginagawa lang ho natin itong ginagamit lang natin ito bilang label. No, na isusuot ho natin tuwing Sunday. Ang identity ho ay hindi lang status, ito ho ay, kaya kung ang pangalan mo ay Israelite, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay sa Diyos. Kung ang pangalan mo ay Christian, ang ibig sabihin ho niyan, follower of Christ. Kung follower ka, nasaan ang sinusundan mo? O bakit parang sarili mo lang ang sinusunod mo? Baka naman ho kasi Christian lang ho tayo sa ID pero sa ugali ay Canaanite. Baka naman ho, pangalan ho lang ang nagbago sa atin pero yung direksyon ho ng buhay natin pabalik ho sa putikan. Pakinggan ho natin, no? Pangalan ng Israel ay ibinigay ho pagkatapos ng pakikipagbuno, struggle, Kung hindi ho tayo nakikipagbuno sa kasalanan, kung hindi pa rin ho natin isinusuko, yung atin hong pride, baka ho Jacob pa rin ho tayo. Baka mandaraya ka pa rin. Baka manipulator ka pa rin. Kasi ang privilege na tawagin ng Israelite o Christian ay hindi ho pampalaki ho ng ulo. Ito ho ay pampaluhod ng tuhod. Kasi alam mo na hindi mo deserve ang pangalang yan. Pero binigay siya ng Diyos dahil sa kanya hong awa. And number 2 is adoption. No? To them belong the adoption. Sabi ho ng Diyos sa Exodus 4:22, Israel is my son, my firstborn. Sabi ng Diyos, ang Israel ay aking panganay. Hindi ho ito individual adoption, na parang yung kaligtasan ho natin ngayon na ay tinanggap ko si Jesus as my personal Savior. Ito ho ay national sa hong bansa. Pinili ho ng Diyos ang isang bansa para maging representative niya ho sa mundo. Parang panganay ho sa pamilya. Alam niyo naman ho yung role ng panganay sa pamilya hong Pilipino. Diba? Sino dito ang panganay? Meron po ba? Taas ng kamay. Isa lang? Yun. Diba? O sino ho yung, alam niyo ho yung bigat ho ng pagiging panganay. Isipin niyo ho ang isang pamilyang OFW. Ang tatay ho nasa abroad, ang nanay ho nasa abroad din. Sino ang iniiwanan ho ng bilin? Ang panganay. Anak, ikaw ang mag-aalaga sa mga kapatid mo. Tama? Anak, siguraduhin mo yung nakakakain sila. Anak, ikaw ang magbabantay sa budget. Mas marami hong sermon sa panganay, sinanay at tatay kaysa sa mga bunso. Mas marami hong bilin bago ho umalis. Tama? Mas marami hong expectation sa'yo. At kapag may nagawa hong mali ang mga kapatid o yung bunso, di ba? Sino ho ang tinatanong? Di ba? Ang panganay. Bakit? Di ba? Sasabihin sa'yo, bakit mo hinayaang mangyari yan? Di ba? Ikaw ang nakakaalam. Bakit hindi mo sila sinaway? Di ba ganyan ho? Hindi ka pwede ho magsabi na, hindi ko alam. Di ba pwede sabihin niya kasi ikaw ho yung unang tinuruan. Ikaw ho yung nakakita kung paano ho sila maghirap, no? Kung paano ho yung mga magulang ay nagsakripisyo ho para sa inyo. Kaya pakinggan niyo ho ito. The more you receive, the more God expects. At dito ho maraming Kristiyano ang nadadapa. Gusto nila ho ng benefits ng pagiging anak. Pero ayaw natin ho ng duties. No? Gusto natin ho yung allowance, wala ho sa ama, pero ayaw ho nating bantayan yung mga kapatid ho nating nangangailangan. Ano tayo eh? Gusto ho ng blessing, pero ayaw ng obedience. Gusto ho ng pabor mula sa Diyos, pero ayaw ho ng disiplina. Gusto ng calling, pero ayaw ho ng responsibility. Gusto ho nating tawaging anak ng Diyos, para sagutin ang mga prayers natin pag may sakit ho tayo, no? Pero ayaw nating maging anak ng Diyos pagdating ho sa pagpapatawad sa taong nagnakaw ho sa atin. So, yan ang problema, We want the status, but we reject the sacrifices. Israel was adopted to be a light to the nations. No, liwanag sa mga bansa. Kaya lang ho, kinip ho nila yung liwanag na yun para sa kanilang sarili. At eventually, nawala ho yung liwanag. Sa ilalim ho ng kanilang pride.
Kaya pakinggan nun natin ito. Bago ho kayo antukin, kakalabitin nyo kayo katabi nyo, di ka kasi natulog kagabi ng maaga. Alam mo namang Sunday. Dadating ho yung time, magiging malamig na ho to eh. Basta magdala ho kayong unan. Pakinggan ho natin, ang adoption ho ay hindi ho dahil cute ho tayo. Sabihin mo nga doon sa katabi mo, ang adoption ay hindi dahil cute ka. Dapat malinaw ho yan. Adopted tayo dahil maawain ho ang Ama. Pero ang anak ho na hindi marunong magpasalamat ay anak ho na nagiging entitled. Yan ang sakit ho ng madaming Kristiyano ho ngayon. Entitlement. Ano ho? Lord, bakit wala pa yung blessing ko? Yan ho eh. Lord, bakit hindi mo pa sinasagot to? Oy, nakalimutan mo yata, ampun ka lang. Diba? Na dapat sana ay patay ka na sa kasalanan pero kinuha ka niya at binihisan. Yun ang ibig sabihin sa Tagalog ng adopted, di ba? Inampon, di ba? Kaya don't let your privileges, or don't let your privilege turn into pride. Sa kultura hong Pinoy, kapag ampon at binigyan ka ng lahat, pag-aaral, bahay, pagkain, ang inaasahan ho sa'yo, maging mabuting ama, di ba? Pero ang Israel naging rebeldeng anak. Kaya kumusta ang pagiging anak mo? Nagpapasalamat ba tayo doon sa adoption papers natin na pinirmahan ng dugo ni Jesus? O tinapan mo lang sa gilid para kapag hindi mo nakuha yung gusto mo, kinakalimutan mo? Ano yung tanong? Pangatlo the glory. Ito yung mabigat. Naranasan ng Israel yung Shekinah glory. Sa Tagalog, ito yung hayag na presensya ng Diyos. Hindi ito yung glory na nakakamdaman natin minsan pag maganda yung kanta ng worship team. Yung parang may kumukuryente sa ganito, yung may tumataas yung balahibo mo, goosebumps. Dahil magaling yung keyboardist. Ito yung Shekinah glory ay actual physical presence of God. May ulap na bumabaho doon sa tabernakulo. Ang tawag doon ay the cloud of glory. May haligi apoy sa gabi para gabayan sila. Malaki yun, haliging apoy, paliwanag. Ang tawag doon fire by night. May glory na bumaba sa Holy of Holies na kahit yung high priest nanginginig sa takot. Wala ibang bansa sa buong mundo ang nakaranas nito. Kahit yung mga taga-Ehipto, ang gaganda ng mga pyramid sa Egypt, pero wala ulap ng Diyos doon. Ang mga taga-Roma, ang galing ng military nila, ang lakas. Pero wala apoy ng Diyos doon sa camp nila. Israel lang Pero pakinggan natin ito. Listen, kasi pwede kang malapit sa presensya ng Diyos, pero ang layo ng puso mo. May mga tao linggo-linggo nasa church nakaupo sa front row. Hindi ko sinasabing kayo yon. Ilan lang naman yung front row dito. Naririnig mo ang pinakamagagandang sermons, naririnig mo yung pinaka-anointed na worship, ng worship songs, pero paglabas ng pinto, wala na takot sa Diyos. Bakit Hindi dahil wala ang Diyos. Hindi dahil nasanay na sila. Sabi nga ng isang old adage, familiarity breeds contempt. Sa Tagalog nasanay ka na, kaya wala na lang. Sanay na sa worship, kanta lang yan. Pampatagal ng oras habang hinihintay yung pastor na magsisermon. Sanay na sa preaching. Narinig ko na yung kay pastor. Alam ko na yung ending niya, yung kwento ni David and Goliath. Sanay na sa blessing. Deserve ko naman ito dahil nagtatides ako. Ganyan tayo Kapag ang himala ay naging routine na lang nasa panganib ka na. Ang Israel ay, di ba alam niyo yung mana? No? Ang tawag ay mana yung iba ang tawag ay mana. Di ba may bumabagsak sila nakakaiba na parang pagkain galing sa langit. Sinasalo lang nila, everyday yun. Napakatagal na panahon, ilang taon sila na ganun. Alam niyo yung mana na yun? Araw-araw bumabagsak yun mula sa langit. Isang himala na literal na kinakain nila. Pero nagawa pa nilang magreklamo. Sabi nila, ayaw namin ito. Ayaw namin itong mana. Gusto namin karne. Di ba sobra na sa anay At ang danger ng familiarity ay ito. Kapag nawala na yung reverence, yung paggalang, alam niyo kung ano sumusunod? Rebellion. Kaya kapag hindi na natin ginagalang ang presensya ng Diyos sa buhay natin, napakadali na lang gumawa ng kasalanan sa dilim. Kasi feeling mo tropang-tropa mo lang naman ang Diyos. Yung parang, si Lord naman yan, maintindihan naman ako. Nakatandaan natin ang Diyos ay pag-ibig. Pero siya rin ay isang consuming fire.
Kaya don't ever take His presence for granted. Isipin niyo ho to. Tuwing linggo, listen, lumalapit ho tayo sa presensya ng Diyos. Pero kumusta ho ang attitude natin? Meron pa ho bang kaba? May kaba pa ba? Meron pa bang Diba? Meron pa bang may pa ba tayo? Yung pagdating ho sa presensya ng Diyos o para ho nagpunta lang ho tayo sa sinihan? Kasi tandaan ho natin ang glory ho ng Diyos ay hindi para aliwin ho tayo. Ang glory ho ay para baguhin ho tayo. Kaya kung nakita mo na ho yung kalwalhatian na ho ng Diyos, pero hindi ka pa rin ho nagbago, hindi pa rin nagbago pananalita mo, hindi pa rin ho nagbago yung pakikitungo mo sa kapwa mo, baka anino lang ho ang nakita mo at hindi ho ang presensya niya. Napakasakit hong isipin na ang bansa hong nakakita ho ng dagat ho na nahati. Imagine niyo yun. Di ba hinati ho nung panahon ho ni Moses? Alam niyo yung kwento niyan. Yung bundok ho na umuusok ho dahil ho sa presensya ho ng Diyos, sila pa ho yung may ganitong klase ng ginawa. Di ba? Gumawa sila ng gintong baka para ho sambahin. Ito ho yung masakit eh. Ang lapit mo doon sa glory, pero ang layo ng puso mo. Kung gusto nang mangyari sa atin, nasanay na ho tayo sa goosebumps, no? Yung sa kilabot, pero wala na tayo hong godliness. Pang-apat ho, sabi ni Pablo ay the covenants. Pansinin niyo ho, plural, no? Covenants. Sabihin nga natin covenants. Ang tipan, covenant, tipan ho yan, ang ibig sabihin yan. Marami ho yan. Ibig sabihin ng tipan, kagaya sa kasal, meron hong tipanan, di ba? May kasunduan. Sa kasal ho, ilan ho nagkakasundo sa isang kasal? Ilan? Ilan po? 3. Kasama ang Diyos eh. Katipan nyo doon ng Diyos. Bakit ho marami yung covenant ho, mga covenants sa Israel ng Diyos? Kasi ho ang Diyos, hindi ho siya pabigla-bigla. Hindi siya ho yung Diyos ay, di ba? Hindi siya ho yung Diyos na ganito ay nagkasala yung tao. Ano nang gagawin ko? Plan B tayo. Hindi ho ganun. Ano ho yung mga covenants niya sa Israel? Abrahamic covenant. No? Ito ho yung covenant niya kay Abram. Pangako ho ng lupain at lahi. Sabi ng Diyos, pagpapalain kita para maging pagpapala ka. It was a promise of a future. Pangalawa ho, meron nung tinatawag na Mosaic covenant. Ito ho yung kay Moises. Panuntunan sa pamumuhay. Ito yung paraan kung paano mamumuhay bilang banal na bayan. It was a standard of holiness. Pangatlo, Davidic covenant. Ito yung covenant niya kay David. Pangako ng walang hanggang kaharian. Sabi ho kay David, mula sa lahi mo David, lalabas ang haring walang hanggan. It was a promise of a king, eternal king. At yun yung last ay yung new covenant sa Ezekiel. Diba sabi sa Ezekiel, pangako ng bagong puso na isusulat. Isusulat ho yung utos sa loob ho natin. It was a promise of internal transformation. Lahat ho ng tipa na ito ay isa lang ho ang isinisigaw. Isa lang ho yung kwento. Ano ho yun? Redemption. Redemption. Hawak ho ng Israel, no? Yung plano ho ng Diyos para sa buong mundo, yung blueprint. Di ba pag may gagawin sa bahay, meron hong blueprint, yung plano. Hawak ko ng Israel yan eh. Ito na ho yung blueprint eh. Kasi lahat ho ng covenants na yon, papunta ho yun sa kwento ng kaligtasan ho ng tao. Kumbaga sila ho yung may-ari ng kontrata, pero ito ho yung masakit. No? Pakinggan ho nating mabuti, lalo na ho yung mga matatanda na ho Kristiyano dito. Yung matatagal na. Hindi matanda, matatagal. Pwede hong alam mo, ang plano ng Diyos, pero ayaw mo pa rin sundin. Marami hong Kristiyano ay theological experts. No, daming alam sa Bible, no? Alam ang bawat detalye ho ng end times, alam ang mga dispensation, alam mo yung mga Greek at saka Hebrew, no? Alam yung mga word studies. So kung makapag-post o sa Facebook about sa Bible, about sa theology, no? Akala mo kung sinong scholar. Pero pagdating ko sa loob ng bahay, hindi mo makapagpatawad ho ng asawa. Pagdating ko sa negosyo, nandadaya. Mandaraya ako sa timbangan, sa resibo. No? Ito ang tanong ano ang silbi ng alam mo? Na lahat ho ng covenants, alam mo yung mga covenants na yun, kung hindi naman ho tayo tapat sa commitment ho natin sa Panginoon. Ang Israel ho ay naging eksperto ho sa legalities ng covenant, pero kinalimutan ho yung espiritu ho ng covenant. Kaya huwag natin gawin na parang pag-aaral lang ho ang atin hong pananampalataya. Sabihin nga ho natin to, Lord,
wag lang yung madami akong alam. Baguhin mo ang buhay ko. Again nga ho with conviction. Sabihin nga ho natin, Lord, wag lang yung madami akong alam. Baguhin mo ang buhay ko. Kasi kailangan ho nating maintindihan, no? Ang covenant ho ay parang kasal. Ano sinasabi ko kanina eh. No? Sa kasal, covenant o sumpaan in sickness and in health. Pero ano ho silbi nung pinirmahan mong marriage certificate kung mambababae ka naman? Anong silbi ng covenant natin sa Panginoon kung tapat lang ho tayo kapag may blessing? May pagsubok, naghahanap na tayo ng ibang Diyos. Ano yung ibang Diyos? Tulad ho ng utang, ng bisyo, no? Maling relasyon. No, yan ho yung mga hinahanap natin pag may problema eh. Akala natin matutulungan ho tayo. Ang covenant ho ay katapatan, hindi lang ho ng Diyos ho sa atin, kundi ng response ho natin sa Kanya. Ang Israel ho, sa kabila ng lahat ho ng covenants, ay naging unfaithful spouse. Hindi ho siya tapat na asawa sa Diyos. Kaya ho, itong tanong ko, kamusta ho ang loyalty mo sa Panginoon? Tanungin nyo nga yung, huwag nyo nang tanungin. Tanong ko lang ho ito sa atin, sa bawat isa. Kamusta yung loyalty natin ho sa Panginoon? So, are you in a covenant relationship? Are you in a covenant relationship? O nandun ka lang sa situationship with God? Alam niyo yung situationship? Nandiyan ka lang kapag convenient. Nandiyan ka lang sa Panginoon kapag humadali. Ang tawag ko doon, situationship. Ang lima ho, the giving of the law. Sa Israel ho, binigay ho ang salita ng Diyos. Kalabitin niyo ngayon katabi niyo. Sabi mo, sa Israel, binigay ang salita ng Diyos. Now you know. Kasi sa kanila ho galing yung Bible eh. Sa kanila ho ipinagkatiwala ho yung 10 utos, yung buong Torah. Bakit? Hindi ho para ipagyabang, hindi ho para sabihin, mas matalino kami sa inyo dahil may rules kami. Hindi ho para ipanghusga ho doon sa mga hintil, sabihin nila, marurumi kayo. Kundi para ho ipakita ho ang daan ho ng buhay. Ano natin? Para ho malaman ng tao kung ano ho yung tama at mali sa mata ho ng Diyos, sa mata ho ng manilikha. Para hindi ho tayo nangangapa sa dilim. Pero ho, anong ginawa ho nila itong religion? Listen, kasi ito ho ang halaga eh. Ginawa ho ng Israel itong religion, binigyan sila ng 10 utos, di ba? Binigyan ho sila ng kabuuan ng mga kung paano mamumuhay. Pero ginawa ho nilang religion, hindi ho isang relasyon. Nakapokus ho sila sa pag-check ho ng listahan ng do's and don'ts. Pero nawala ho yung pag-ibig ho na doon ho sa nagbigay ho ng utos. Kaya ito ho yung paalala sa atin, hindi ho sapat na alam mo yung Bible, kung hindi ka naman nagbabago. Ulitin ko lang, hindi ho sapat na alam mo ang Bible kung hindi ka naman nagbabago. Mabuti ho magbasa ng Bible, lalo na ho yung pag-memorize ho ng salita ho ng Diyos. But obeying the Bible is what matters most. Ang dami ho kasing tao ngayon, Bible quoting pero devil acting. Ngayon, tanongin nyo nga ho yung katabi nyo, Bible quoting ka ba o na devil acting? Diba, quote ng Bible verse, sa Facebook, hindi naman alam mag-sorry, Hindi naman alam yung patawad. Hindi naman kayang sabihin yung nagkamali ako. Ang galing ho mag-quote ng Bible verse na pinakikinggan mo sa social media yung kung sino-sino. Ganyan ho tayo eh. Pero yung sa sarili ho nating buhay, hindi naman sumasalamin ho ng turo ni Jesus. Knowledge without transformation ay spiritual pride lang ho yan. Isipin ho natin to. May mapa ka, papunta hong langit. Ibinigay ko sa iyo ng Diyos yung GPS, di ba? Yun ang kanyang salita. Ibis na lalakaran mo, yun hong daan. Di ba may Waze? Kumbaga parang binigyan ka ng Waze. Sinong gumagamit ng Waze? Papunta sa Kulukunto. May nagwe-Waze ho ba dito? Papunta sa Boypoy. Di ba napunta kayo Maynila, Makati, ang hirap po ng mga daan doon pag walang Waze, magkakamali-mali ho kayo, mahuhuli kayo ng Diba, isipin nyo na lang, yun hong Waze ay parang mapa yon, para ho yung mapa na na susunod mo para makapunta ka doon sa pupuntahan mo. So, imbis ho nalakaran mo ho yung sinabi ho na daan, ang ginawa mo ho, minemorize mo lang ho yung pangalan ng kalsada. Dito yung Faith Street, dito yung Obedience Avenue. Pero nakatayo pa rin ka doon sa kalsada ho ng kasal. Kaya anong silbi ho ng mapa kung hindi ho natin lalakaran, ang salita ho ng Diyos para ho yung hindi ho yan para yung bubusugin lang ho ang utak mo. Sabi nyo nga sa katabi mo, ang salita ng Diyos hindi bubusugin yung utak mo lang. Hindi para gabayan ang paa mo. Alam niyo kung bakit ko laging pinapasabi sa katabi nyo?
para gisingin ho yun. Diba alam nyo yung awit na Thy word is a lamp unto my feet. Atens, alam mo ba yon? Mga 1960s yun eh. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Uy, Ma'am Julie, diba natin yan? Kanta sa nung mga bata pa tayo doon, may missionary. Diba, ang sabi mo doon ay, ang salita mo ay ilaw sa aking mga paa. Diba? Pero kung hindi mo ho ginagalaw ang paa mo doon ho sa direksyon ng pagsunod, para ho tayong tao na may flashlight ho, sa gitna ho ng gabi, pero nakapikit ho ang ating mga mata. Napakadelikado ho niyan. Pakinggan nyo ho to. Ang Israel ho ay mapagmataas dahil ho sa law. Dahil doon ho sa 10 utos na yon, dahil sa mga utos ho na yon. Akala ho nila, dahil meron ho silang law, sila ho ay ligtas na. Pero hindi ho nila naunawaan na yung law ay salamin lang ho. Ipinapakita ho nito na madumi ka. Pero hindi nito kayang linisin yung mukha mo. Ang tubig ho ni Kristo, ang tubig ho na si Kristo ang nakakapaglinis. Kaya ho itong sasabihin ko sa bawat isa, huwag kang tumingin lang sa salamin. Pumunta ho tayo doon sa bukal ho ng buhay. At pang-anim ho, the temple service, o sa Greek ho, sabihin nga natin latreia. Sa pangahon, latreia. Ito ho yung designed worship. Anong ibig sabihin ho nun? Binigyan ho ng Diyos ng manual kung paano ho sasamba ang Israel. Meron ho silang kung paano nila sasambahin ng Diyos. Meron hong may sakripisyo ho para sa kasalanan. Para matutunan nila na ang kasalanan ho ay may kabayaran ng dugo. May mga piyesta ho para alalahanin ho ang kabutihan ho ng Diyos. Diba yung piyesta ng Passover, Yung Pentecost ho, yung harvest yun eh. Yung templo, yung provision ho. May mga proseso ho ng paglilinis. Ito ho, dinisign ho ito ng Diyos para makalapit ho ang makasalanang tao sa banal na Diyos. Unawain ho natin ito, napakalaki hong privilege ho nito. Habang ang ibang bansa ho, kung ano-ano hong Diyos, ano ho yung sinasamba, ang Israel ho, binigay ng panuntunan. Ganito nyo akong sasampahin para maunawaan nyo ng mga bagay na ito. Yung ibang bansa, nag-aalay pa nga ng sarili hong anak sa apoy. Para lang ho, pumanig ho yung tadhana ho sa kanila. May mga natutulog ho ba kayong katabi? Iaalay natin. Joke. Sama ho yun. Ang Israel ho, tinuruan ho ng Diyos ng tamang paraan. Pero lahat ho ng yun ay anino lamang ho. Preparation lang ho yun. Hindi ho destination. Listen, lahat ho ng tupa, pakinggan ho natin para maunawaan natin kung ano yung privileges ho ng Israel. Bakit may mga ganito, may pag-aalay ng tupa? Pakinggan ho natin. Lahat ho ng tupa na pinatay ho sa altar, lahat ho ng usok ho ng insenso, lahat ho ng suot ho ng high priest, lahat ho ng yun ay pointing pointers. Nakatungo lahat ho yung kay Jesus, kay Jesus. Ito yung tragedya, Nakafocus ho sila sa ritual, nakalimutan nila ho yung Messiah. Para ho yung tao excited ho sa kasal. Sino nang ikakasal dito? Yung malapit na, sobrang excited ho sa kasal. Pero mas minahal ho yung decoration, yung catering, tsaka yung mga bulaklak, kaysa mismo doon ho sa ikakasal. Ito ho yung problema, baka ganito rin ho tayo pag Sunday service. Diba, mas concerned ba tayo na kung malamig ba yung aircon? O malamig ba yung lugar? Walang aircon eh. Malapit na. Kung maganda ba yung sound system? Alam ba, mas concerned ba tayo kung maganda ho yung tunog? O kung sino ba yung speaker? Ay naku, si Sir Walsa naman yun, nakakaantok yun. Pero nasaan ho yung pagsamba? Nasaan ho yung pagpapakumbaba sa harap ho ng Diyos? Kasi ito yung problema, ginagawa ho nating performance ang atin hong pagsamba. May mga tao, yung worship pag-iyak. Pero di ba umiiyak ka din naman sa Korean novela? Drama, di ba? May mga tao, akala nila, yung worship pagtataas ho ng kamay. Pero di ba nagtataas din naman tayo pag sumasakay ho ng jeep? Ang tanong ho sa atin, hindi yung naiyak ka ba? Ang tanong ho, nagbago ka ba? Yan ho Kaya tanongin nyo nga sa katabi nyo, nagbago ka ba? Sabihin nyo ay, back to you. Kasi ang tunay ho na latreia, ang tunay ho na pagsamba ay ang pag-aalay ho ng buhay. Kaya nga sabi ho sa Roma, offer your bodies as a living sacrifice. Hindi lang ho ito kanta, ito ho ay pagsusuko. Kung kumakanta ho, I surrender all, pero hawak pa rin ho natin yung wallet natin, hawak pa rin ho natin yung plano natin, hawak pa rin ho natin yung pride ho natin. Hindi ho worship yan. Yan. Concert ho ay para audience. Pero worship ho, listen, ay para ho sa Diyos. Kaya ang tanong ho, sino ho ang audience natin? Sinong audience natin tuwing linggo?
Yung tao ba sa paligid mo o ang Diyos ho na nakatingin ho sa puso ho ninyo? At pang-pito ho ay the promises. Lahat ho ng pangako ng Diyos mula Genesis 3:15. Yung seed ng woman, naaalala niyo ho yun kung nabasa ho natin. Iisa lang ho ang tinutumbok, ang pagdating ho ng tagapagligtas. Alam niyo, ang hawak ho ng Israel, mga pangakong ito sa loob ho ng libo-libo hong taon. No, may pangako hong tagapagligtas. Sila ho yung tagapangalaga ho ng pag-asa ng buong mundo. Sila ho yung tagapag-ingat ho ng apoy habang madilim ho yung paligid. Listen, ito ho yung masakit. Tingho yung pangako pero hindi nila tinanggap. Dumating ho si Jesus hindi nila tinanggap. Pero hong ganito, isipin nyo. Isipin ho natin na isang pamilya ho dito ho sa San Juan. Ang tatay ho nag-abroad 20 years. O sabi nyo sa katabi, may kwento. Dali, isingin nyo, may kwento, huwag ka matulog. Ang tatay ho nag-abroad. 20 years ho, hindi nakauwi. Pero gabi, tinititigan ho nila yung picture, no? Nakating si tatay, bibili tayo ng bahay, magkakasama-sama tayo. Hawak ho nila yung promise ni tatay. Tapos isang araw ho, may kumatok ho na isang lalaki sa pinto. Matanda na ho, may uban, may mga sugat ho sa kamay dahil ho sa pagtatrabaho. Sabi niya, ako ang tatay nyo, nandito na ako. Pero tiningnan lang ho nila. Sabi ho nila, hindi ikaw yung tatay namin. Ang tatay namin sa picture, bata, guwapo. Ang tatay namin, darating na nakasakay sa magarang kotse. Umalis ka rito, impostor ka. Actually ho, ganun ho yung ginawa ho ng Israel kay Jesus. The promise was standing right in front of them, pero nakita ho nila ang Diyos na naging tao. He said, hindi ka namin kilala. Mas gusto namin yung aming tradisyon kaysa sa'yo. Kaya ho, tandaan ho natin, ang pangako ho ng Diyos ay laging natutupad sa paraan niya, hindi ho sa paraan natin. Ulitin ko lang, Ang pangako ho ng Diyos, lagi ho natutupad sa paraan ho niya, hindi ho sa paraan natin. Gusto ho kasi ng Israel, isang hari hong tatalo sa Roma. Pero ang binigay ho ng Diyos, isang tagapagligtas sa tatalo ho sa kasalanan. Dahil hindi ho natupad ho yung gusto nila, tinanggihan ho nila ang kailangan ho nila. Ito ho yung malaking problema. Minsan ho, tinatanggihan ho natin ang sagot ng Diyos kasi hindi ho nakarap. Hindi ho nakarap sa gusto ho nating packaging. Di ba? Sino humingi din ng asawa? Wag nang Sino humingi din ng asawa? Minsan ganun humingi ka ng asawa pero binigyan ka ng character development. Humingi ka ng breakthrough pero binigyan ka ng breakdown. Humingi ka ng promotion, binigyan ka ng humility. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ang Diyos ho ay hindi ho Lazada. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ang Diyos hindi Lazada. Hindi ho siya yung i-deliver agad yung gusto ho natin. Hindi i-deliver agad yung gusto mo. I-deliver niya kung ano ang kailangan mo para maligtas ka. Alam nyo, ulitin ko lang, i-deliver ho ng Diyos. Diyos kung ano ang kailangan mo para maligtas ka. Nagpe-pray ho tayo ng trabaho, binigyan ka ng maliit na company. Pero ang gusto mo, yung malaking corporation, Pero tinanggihan mo. Hindi mo alam, doon sa maliit na yun, doon yung promise ng Diyos para sa promotion mo. Diba? Ang promise ay laging na kay Kristo. Yun ho yung problema Kaya nga huwag mo siyang palampasin. Hindi ho yun dahil doon sa mali mong expectation. And tutuloy ko na lang Number 8, the patriarchs. Anong ibig sabihin ho nun? Yung mga ninuno. Sinong mga ninuno ng Israel? Sinong ninuno ng Israel? Sino po? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, si David. Yan Diba napakalakas ng spiritual heritage ng Israel. Sila yung tipong lahi kami ni Abraham. Kami yung original. Proud sila sa kanilang ugat. Proud sila kasi, proud sila sa pedigree nila Anak sila ni Abraham Akala nila, listen, ito yung problema. Akala nila dahil anak sila ni Abraham, ligtas na sila. Ulitin ko lang, Akala nila dahil anak sila ni Abraham, ligtas na sila. Pero ito yung kailangan maging malinaw dito sa atin. Hindi ka ligtas dahil Christian ang magulang mo. Hindi ka ligtas dahil matagal na sa church ang angkan nyo. Minsan nakirinig ko pa nga pastor, ang lolo ko, kaya sure na ako sa langit. Sino dito may lolong pastor? O kaya minsan, ganito, simula pa nung unang panahon pa ng mga Amerikano, nandito na kami sa church na to. Sino yon? Di ba mabuti yun, di ba? Minsan ganyan tayo, ang magulang ko, Christian, kaya ligtas na ako. Mabuti nga yun, di ba? Blessing yun.
Pero tandaan ho natin, ang pananampalataya ay walang grandchildren. Nakabasa na ba kayo? Nabasa na ho ba natin sa Bible? Ikaw ay magiging apo ng Diyos. May apo ba ng Diyos na nabasa kayo sa Bible? Ano lang? Anak ng Diyos lang, di ba? Wala hong apo ng Diyos. Children lang ho, no? God has no grandchildren. Hindi mo pwedeng hiramin ang pananampalataya ho ng nanay mo para pumasok ka sa langit. Personal ho ang pananampalataya. Ang heritage ho ay privilege, pero hindi ho ito kaligtasan. Kaya ho, kung hindi ka nagpapakumbaba kay Jesus, kahit apo ka pa ni San Pedro, sino ang apo ni San Pedro dito? No? Wala kang puwang sa kaharian ho ng Diyos. Ito ho yung problema ng legacy, no? Akala ho natin, sapat na yung nasimulan ho ng iba. Pero ang Diyos ho, wala hong favoritism eh. Kaya nga ho, sabi ho ni Jesus, sabi ho na salita ng Diyos, to whom much is given, much is required. Kung galing ka sa Christian family, mas mabigat ho ang accountabilities mo sa harap ho ng Diyos. No, hindi ka pwedeng magdahilan na hindi ko alam. Dahil bata ka pa lang, naririnig mo na yung katotohanan, naririnig mo na yung gospel. Ang heritage ho, no, yung ugat mo, hindi dapat ho maging parang unan mo para makatulog ka ho ng mahimbing. Dapat ho ito yung gas mo, no, gasolina, para mas mag-alab ka sa paglilingkod. Napakasarap ho na magkaroon ng mga magulang ho na mananampalataya, pero kailangan rin ho natin na kilalanin ho ng personal ang Diyos para makapunta ho tayo sa langit. At ito na ho yung last, number 9. Ito na yung ultimate privilege. Alam niyo kung ano? Ito yung climax. Ang huli ho sa listahan ni Pablo sa verse 5. Pero ano ba tayo? Ipakita natin ho yung verse. Kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Kaya ho ba? And from whom raised according to the flesh is the Christ. Saya ho, ang tagapagligtas ho ng buong mundo ay ipinangalak ho bilang isang Hudyo. No, mula ho sa kanilang dugo ho at laman. At ito ho ang pinakamataas na karangalan na pwede hong matanggap ng isang bansa. Na yun ho, manlikha ng lahat ho ng kalawakan ho ng buong universe. Nung naisip niya na ho maging tao, pinili niya na maging lahing ito. Pinili niya ho na maging dugong ito. Kaya ho, ito ho yung dahilan ho ni Pablo kung bakit halos madurog na ho yung puso niya. Alam niyo yung kanta na nasa kanila na ho yung lahat. Yung nga yung kantang yun. Diba? Nasa kanila na ho yung lahat. Nasa kanila ho yung pangalan. Nasa kanila ho yung adoption. Nasa kanila ho yung glory. Nasa kanila ho yung covenants. Nasa kanila ho yung law. Nasa kanila ho yung worship service. Nasa kanila ho yung promises. Nasa kanila ho yung fathers at sa kanila pa ho nanggaling ang mismong tagapagligtas. Pero sa kabila ng lahat ho ng ito, tinanggihan ho nila si Kristo. It's like having the key to a treasure chest, holding it in your hand. No, may hawak ka na para buksan ho yung kayamanan, pero mas pinili mong mamatay ho sa gutom dahil ayaw mong gamitin yung susi. Yan ho yun eh. Si Kristo ho ang pinakihintay nila. Yung Kristo na mismong pinatay ho nila. Yung Kristo ho na hinihintay ho nila, ayun din yung Kristo na pumatay ho sa kanilang pride. Pinatay ho nila siya sa krus. Isipin ho natin to. Ang Diyos ho, naging kapamilya nila by flesh. According to the flesh. Pero hindi nila ho tinanggap po si Jesus bilang Panginoon according to the Spirit. Kaya ho, ang tanong ho sa atin, ano mas malaga sa iyo? Ang connection mo sa church, ang connection mo kay Jesus. Kasi ang Israel, may connection ho sa religion, pero nawalan ho ng connection ho sa tagapagligtas. Diba yung kanina climax na? Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Climax ho yun. Pero ito ho yung supreme climax sa turo ho na ito. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Hindi lang ho basta tinapos ho ni Pablo ang listahan sa pagsasabing nanggaling ho sa kanila ang Messiah. Pansinin ho natin how he describes Jesus. Ito yung may pinakamalakas ho. Ito yung isa sa pinakamalakas na verse sa buong Bible kung sino ho si Jesus. Basahin ho natin sa English. And from them is traced the human ancestry who is God over all. No, the Christ who is over all. God blessed forever. Amen. Makinig tayo. Dito sa verse na ito, na malinaw ho ang theology ho ni Pablo. Si Jesus ay Diyos. Ang tinutukoy ho dito si Jesus yung Messiah, ang tagapagligtas. Ang Messiah who is God over all. Hindi ho siya option, hindi ho siya backup plan, hindi ho siya basta
magaling na tagapagturo o religious leader o prophet lang. Siya ho ang overall kataas-taasan sa lahat. Siya ho yung God blessed forever. Ang Diyos ho na lumikha ho sa kanila, ang Diyos ho na pumili sa kanila. Listen, pakinggan ho natin. Ang Diyos ho na nagbigay ho sa kanila ng lahat ng privileges na ito, siya ho mismong naging tao at pumarito ho sa kanila. At siya ho ay tinanggihan. Kaya ho, makikita ho natin, gano'n na lang ho yung iyak ho ni Pablo kasi alam niya ho kung sino yung sinayang ho nila. Naunawaan ho ba natin? Yung iyak ho ni Pablo, ito ho kasi yun eh. Ang tinanggihan ho nila ay alam ho niya kung sino ho yung sinayang ho nila. Alam ho niya kung sino ho yung pinako ho nila. Alam mo ni Paul yun. Hindi lang ho sila nagpako sa isang mabuting tao, pinako ho nila ang kanilang sariling Diyos. Eh naunawaan niyo yung iyak ni Pablo? Kaya kapag hindi mo ho kinilala si Jesus bilang Diyos, wala ka hong Kristyanismo. Mayroon ka lang religion. Pero kapag siya ho yung iyong Diyos, siya ho yung overall. Ang ibig sabihin ho nun, siya ho yung over sa finances mo, over sa pamilya mo, over sa career mo, at over ho sa bawat decision mo sa buhay. Ito ho ako magtatapos sa dalawang bahagi. Ito ho yung, meron hong dalawang bahagi sa aking pagtatapos, yung trahedya at yung pag-asa. Ang problema ho ng Israel nung panahon ho ni Pablo at ang problema ho ng marami hong tao ngayon ay hindi ho ignorance o ignoransya, yung walang alam. Hindi ho nila pwedeng sabihin na ay di namin alam yan. No, hindi ho nila pwedeng sabihin, hindi namin alam yan, Lord. Wala kaming idea. Hindi ho nila pwedeng sabihin yan kasi ang dami ho ng privileges na binigay sa kanila ho ng Diyos. Ang problema ho is unbelief. Ano ho yung unbelief? Isa ho itong sinadya at pinili pagtanggi. Sinadya at pinili na pagtanggi. May anong liwanag pero ang pinili ho, dilim. May katotohanan ho pero ang tinanggihan. Pero tinanggihan ho nila dahil masarap ho yung kasinungalingan. Pag-ibig ho, pero binaliwala dahil mas gusto ho yung pride. Kaya ito ho yung warning sa atin. Ito yung warning sa atin. Gusto ko lang ho kausapin ng bawat isa. This is a warning for all of us. Listen, pwede ho tayong maraming alam tungkol ho kay Jesus, pero hindi mo pa rin siya sinusunod. Ulitin ko lang, pwedeng marami kang alam tungkol kay Jesus, pero hindi mo pa rin siya sinusunod. Isipin mo natin, may yung mga OFW na kababayan ho natin. May isang tatay, 15 years ho sa Saudi. Nagpakapagod, nagtiis ng init, nagtiis ho ng lungkot, padala ng pera sa Pilipinas, ang laki ho ng kinita. Binilan ho ng bahay ang pamilya, pinag-aral ho ang mga kapatid. Binili ng lahat ng gadgets. Yung mga anak, kung anong gusto ng mga anak na gadget, binili. Sabi niya, ayokong maranasan ng mga anak ko ang hirap na dinanas ko. Pero pag uwi niya after 15 years, anong dinatnan niya? Yung pera, winaldas lang sa sugal. Winaldas sa bisyo. Yung mga anak, hindi nag-aral. Lulunghos sa kung ano-ano. Ang asawa, iba na ho ang kinakasama. Yung pagdating, 9 months na kay bunso, after 15 years, nawala ka. Yung bayo na pinaghirapan niya, puno ho ng mga taong hindi man lang siya kilala o ginagalang. Lahat ng privilege na ibinigay niya, ginamit ho laban sa kanya. Di ba masakit yun? Di ba gusto mong umiyak? Yun ho yung trahedya ho ng Israel. All the blessings of God were given to them. Kaya lang ho, ginamit ho nila yung mga blessing na yon to build their own pride instead of building the kingdom of God. Yun ho yung problema. At yan ho yung panganib ho sa ating madami ng Kristiyano ho ngayon. Ito yung danger ho sa atin ngayon eh. Pinagpala ka ng Diyos na maganda hong trabaho pero ginagamit mo ang oras mo para sa sarili mo lang. Wala ka ng time para sa Panginoon. Pinagpala ka ng Panginoon ng talent pero ayaw mo mag-serve. Pinagpala ka ng Panginoon ng pamilya pero hindi mo sila tinuturuan tungkol kay Jesus. Listen, privilege without purpose leads to distraction. Kaya huwag ho nating hayaan yung atin ho mga blessing ay maging dahilan ho ng atin ho cursing. Kapag ang biyaya ho ng Diyos ay hindi nagbunga ng pagsamba, ito ho ay nagiging Diyos-Diyosan. Ginagawa ho Diyos-Diyosan ng Israel ho yung kanilang sariling status bilang pinili. Ang problema ho sa atin ngayon, baka maging Diyos-Diyosan rin ho natin yung pagiging active natin sa church. Habang nakakalimutan ho natin kung sino ho yung Panginoon ng church. Gusto ko lang tingnan natin ho yung ating mga sarili kasi baka ho
Mas mahal mo na yung identity mo bilang leader kaysa identity mo bilang identity mo natin kay Kristo. Pero pakinggan niyo ho ito. Hindi pa ho tapos ang kwento. Kahit ho umiyak si Pablo, kahit parang bigo ho ang Israel, hindi pa ho ito final rejection. Ang Diyos ho ay tapat pa rin. So susunod na mga chapters na pag-aaralan ho natin, pero hindi pa ho tayo aalis sa chapter 9, meron pa ho tayong 4. Makikita ho natin na pagkadapa ho ng Israel, listen, yung pagkadapa ho ng Israel ay naging daan para yung mga hintil, tayo ho yun, makapasok ho sa kaharian. No? Naunawaan natin na ang Diyos ay napakabuti. He can save. He can even use our failures to fulfill His purposes. Tandaan ho natin na ang plano ho ng Diyos ay mas malaki ho kaysa doon ho sa atin ho mga pagkakamali. Kaya ho kung nagkamali ka man noon, nung nakaraan, kung naging kampante ka man, sa mga biyaya mo na natanggap, hindi pa ho huli ang lahat. May biyaya pa ho ang Diyos para sa inyo. May grace pa rin ho ang Diyos para sa iyo ngayon. Listen, the God who relentlessly pursued Israel is the same God who is pursuing you today. Kahit itapon mo yung mga privilege, itinapon mo yung mga privileges mo noon, ang Diyos ho ay nasa business pa rin ho ng restoration. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo, ang Diyos nasa business pa rin ng restoration. Alam niyo yung ibig sabihin noon? Kung ang Diyos ay, kung lumayo ka sa Diyos noon, o kung lumayo ka sa Panginoon, tinapon mo yung mga privileges, yung mga biyaya na binigay sa ng Panginoon, tandaan mo, ang Diyos ay handang ayusin ka pa rin. So ano ho yung iuuwi natin ngayon hong araw? Ano ho natin isasabuhay yung ating Romans 9:4-5? Meron ho akong 20. Isa-isahin ko ho yun. Madami hong apas, nakabalikaran. Sino hong busy? Diba, sobrang busy natin sa school, di ba? Busy-busy tayo sa eskwela. No? Sa gitna ho ng stress ng opisina, sa gitna ho ng problema sa pamilya. Paano ho natin isasabuhay ho yung Romans 9:4-5? Number 1 ho, kung tapat ho ang Diyos sa Israel, tapat ho siya sa'yo. Kung tumalikod ho ang Israel, hindi ho nagbago ang Diyos. He remains faithful. Kaya kung ikaw ho ay nasa gitna ho ng pagsubok, ngayon, o pakiramdam mo ay ang dami mong pagkukulang, at iniisip mo na iniwan ako ng Panginoon, iniwan ako ng Diyos, tandaan ho nyo ito. Ang faithfulness ho ng Diyos ay hindi ho nakadepende sa performance mo, kundi doon sa karakter niya. Listen, He is the God of the covenant. He keeps His word even when we fail to keep ours. Sabihin nga ho natin sa sarili mo, sabihin nyo nga ho sa sarili nyo, kahit bigo ako, ang Diyos ay tapat pa rin. Number 2, ang tunay na pag-ibig ho, may kasamang katotohanan. Alam nyo, hindi ko na ipapart 2 ito eh. Tapusin na natin dito. Kasi para pag uwi nyo, alam nyo ho eh. Ano ho yung number 1? Ano ibig sabihin nun? May meaning ba dyan? Wala. Ano ibig sabihin nun? Kahit bigo ako, ang Diyos ay tapat pa rin. Ito pangalawa ho, ang tunay na pag-ibig may kasamang katotohanan. Si Pablo ho, mahal niya ho ang Israel, hindi niya ho itinago yung katotohanan na sila ho'y naliligaw. Tandaan natin, hindi niya sinabing okay lang yan, anyway, pinili naman kayo ni Lord. No? Sinabi niya, yung sakit ho, at saka ho yung panganib. Kaya ho, tandaan natin, huwag ho tayong matakot na magsabi ho ng totoo sa mga mahal ho natin sa buhay. Kung mahal mo ang anak mo, ang asawa mo, ang kaibigan mo, sabihin mo yung totoo tungkol ho kay Jesus. Love without truth is just sentimentality. At ang sentimentality ho, hindi ho yan nakakapagligtas. No? Mas mabuti hong magsaktan ho sila ng katotohanan kaysa patayin ho sila ng kasinungalingan. Number 3 ho, evangelism na galing ho sa luha, hindi ho sa yabang. Pag ho nagsishare ho tayo ng gospel, sa mga hindi pa naniniwala, wag ho tayo para kung makapag-judge ho tayo na, kung makapag-debate ho tayo, para lang ho papatunayan ho na mali ho sila. Share the gospel with a broken heart. Yun ho ang pag-share ng gospel, umiyak ka para sa mga kaluluwa ho nila. Ang tao ho, naramdaman ho nila kung ang motivation ho natin ay manalo lang ho sa isang argument. Alam mo nila kung ang motivation mo ay dahil ayaw mo silang mapahama. Paano ka ba mag-share? Kaya nga ho, sa totoo lang, we need more weeping preachers and less shouting debaters. Ang iyak ho ni Pablo ang nagpapatotoo sa kanyang mensahe. Kaya ganoon na lang, iyak ni Pablo eh. Kaya ho, yung iyak mo rin ang magpapatotoo ng pag-ibig ni Kristo. At pang-apat ho, privilege without obedience is dangerous. Huwag ho natin ipagmalaki na tayo ho'y
Christian kung hindi naman ho tayo sumusunod kay Jesus. Ang biyaya ho ay dapat magbunga ng pagsunod. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ang biyaya ay dapat magbunga ng pagsunod. O kung tinawag kang anak, kumilos ka na parang anak. Di ba? Kung binigyan ka nila ng word, di ba, ng scripture, ng salita, mamuhay ho tayo ayon doon ho sa salita. No, hayaan ho natin yung buhay natin ho maging sermon na mababasa ho ng mga tao ho araw-araw. Kasi ang pinakamabisang evangelism, yung buhay ho na binago ho ng Diyos, na binago ho ng biyaya. Kaya ho itong hamon sa atin, no? Ngayon ho, huwag ho tayong maging religious na wala hong righteousness. At panglima, at dito ho, na yung last sa atin ng application, mas matalino ang plano ng Diyos kaysa sa logic ho natin. Minsan ho, hindi natin naintindihan kung bakit ho nangyayari yung mga bagay-bagay. No? Bakit hinahayaan ng Diyos sa tumigas ang puso ng Israel? Diba, bakit may mga mahal ho tayo sa buhay na hanggang ngayon, kahit ho anong pray natin, ayaw pa rin hong maniwala. Ayaw pa rin hong magbago. Hindi ho natin alam lahat ho ng sagot. Tama? Pero ito lang ho ang alam ho natin. Ang Diyos, God, blessed forever. Anong ibig sabihin doon? He is in control. He is sovereign. He is good. Kaya ho, pagtiwalaan natin ang kanyang timing at ho yung kanyang paraan. So, kahit madilim mo yung paligid ho, ang covenant ho ng Diyos, hindi ho mabibigo. Maaari ho ba tayong tumayo bawat isa? Gusto ko lang ho na, maaari ho bang pumikit ho ang bawat isa? Bago ho tayo umawit, ask kayo lahat ho, pati ho yung worship team, pwede ho na pumikit muna ho kayo. O invite ko na ho kayo dito sa harapan yung worship team. Pero bago ho tayo umawit at magtapos ho ko sa isang panalangin, nais ko hong pumikit ho yung bawat isa. Nais ko ho kayong kausapin, dalangin ko sa pagkausap ko ho at isa ay katagpuin ho kayo ng Diyos. Sa Romans 9 ho, si Pablo ho ay umiyak. Ang Israel ho ay nadapa pero ang pangako ho ng Diyos ay nakatayo pa rin. Nais ko tingnan ho ng bawat isa ang kanilang sariling buhay bago ho tayo magtapos. Kaano na karami hong biyayang natanggap mo mula sa Diyos simula nung bata? Yan na hong close calls o yung muntik-muntika na ho na aksidente ang iniligtas ka niya. Ilang beses ka na niya pinagpala sa negosyo mo nung akala mo ay zero ka na. Ilang sermon na ang narinig mo sa pulpitong ito na tumama sa puso mo. Huwag ho nating hayaan na lahat ho ng iyon ay maging listahan lang ho ng mga privileges na sasayangin ho natin. Huwag kang maging katulad ng Israel na nasa kanila na ang lahat, pero wala pala silang hawak dahil wala sa kanila ang Panginoon. Huwag mong hayaan na maging familiar ka na lang sa presensya ng Diyos hanggang sa mawala ng islap ng iyong pananampalataya. Kapag hindi ka na nanginginig sa harap ng salita ng Diyos, may mali na sa spiritual heart mo. Kapag hindi ka na napapaluha kapag naririnig mo ang sakripisyo ni Jesus sa krus, baka naging Israelite ka na rin sa pangalan pero hintil sa puso. Kaya tandaan ho natin, ang kwento ng Diyos ay hindi ho nagtatapos sa failure, kundi sa redemption o pagkatubos. Para ho sa mga magulang na umiiyak gabi-gabi para sa kanilang mga anak na lumayo ho sa Panginoon, huwag ho kayong mawalan ho ng pag-asa. Ang Diyos ho ng Israel na hindi bumibitaw sa kanyang bayan ay ang Diyos na hindi ho bibitaw sa anak nyo. Hindi ho siya natutulog. Hindi ho siya bumibitaw. Baka ho yung inyong sorrow ngayon ay maging song ho bukas. Ako sa mga tao nandito ngayon na pakiramdam ho nila ay religious lang sila pero wala hong life, wala hong buhay. Pumalik ho tayo doon sa core. No? Pumalik ho tayo sa sentro. Pumalik ho tayo kay Jesus. Ang lahat ho ng privileges na ito, ang Bible, ang church, ang prayer, ito ho ay mga kasangkapan lang ho. Si Jesus ho ang destination. Huwag ho tayong tumambay ho sa kalsada, pumasok ho tayo sa loob ho ng presensya ho niya. Ang tanong ho na sa atin ngayon ay hindi lang ho ano ang alam mo tungkol sa Biblia, kundi ho ano ang gagawin mo sa lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos. Will you respond in cold indifference o tutugon ka ng may pakinginig at pasasalamat sa paanan ng Panginoong Hesus? Kaya sa hapon hong ito, sa gabing ito, tanggapin ho natin ang hamon. Maging bayang hindi lang pinili, kundi bayang tapat. Bayang hindi lang tumatanggap ho ng biyaya, kundi bayang daluyan ng biyaya. Huwag ho natin sayangin ang pribilehiyong binigay ho sa atin. Let us live worthy of the name we carry. Sa bawat salita ho natin, sa bawat galaw ho natin, ipakita ho natin ang ating Diyos ay buhay at tapat. And before we sing, ay lumapit ho sa Panginoon tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, lumalapit ho kami sa inyo na may
buong pagpapakumbaba. Salamat ho sa inyong salita, masakit ho, mabigat, tumatagos ho sa aming buto. Pero alam ho namin na kailangan ho namin itong marinig. Dahil ito ho ang katotohanan. Panginoon, patatawarin mo ho kami, humihingi ho kami ng tawad dahil madalas ho kaming maging kampante. Kampante ho sa amin ho mga pribileyo. Akala ho namin sa amin ho ang lahat ng ito dahil magaling ho kami. Dahil masipag ho kami, dahil mabuti ho kaming tao. Patawarin niyo ho kami, Panginoon, kung kami ho ay naging manhid. Kung ang aming pong puso ay manhid ho dahil sa laki ho ng biyaya ninyo. Patawarin niyo ho kami kung ginamit namin ang inyong mga pagpapala para ho itayo ang sarili ho namin pangalan. Pangitayo ang sarili namin karangalan, imbes na itaas ho ang inyong kaluwalhatian. Patawarin niyo ho kami, Panginoon, kung naging expert na ho kami sa Biblia pero wala naman hong pag-ibig ho sa aming buhay. Forgive us, Lord, if we've grown cold, Lord. Kung naging malamig ho kami dahil minahal ho namin ang ritual sa church kaysa sa inyo ho, Panginoon, ang amin hong buhay. Tawagin mo ho kami kung naging religious kami pero hindi ho kami naging righteous. Lord, bigyan niyo ho kami ng puso na katulad ho kay Pablo. Isang puso ho na hindi mapakali hanggat may mga tao hong hindi pa nakakakilala sa inyo. Bigyan mo kami ho ng pusong umiiyak para sa aming mga kamag-anak at para ho sa bawat taong naliligaw. Turuan niyo ho kami, Panginoon, na maging tapat sa inyong katotohanan. Kahit ito ay mahirap at hindi ho sikat sa mundo. At ngayon ho, Panginoon, nananalangin ho kami para sa aming mga kapatid na narito na nakakaramdam ho ng inyong tawag. Para sa taong mga kinakausap ho ninyo ngayon na maglingkod, na mag-share ho ng gospel. O gumawa ho ng hakbang para sila maging kagamit-gamit ho sa inyong kaharian. Lord, give them courage. Lord, break our chains of fear. Alisin mo ho ang takot na baka kami mapahiya o baka kami ay mabigo. Give them the strength to step out of their comfort zones. Tulungan mo ho kami na ma-realize na ang aming security ay hindi ho sa aming mga sariling kakayanan, kundi ho sa inyong sovereign pursuit. Kung tinatawag mo ho kami, alam namin ikaw rin ang magbibigay ng lakas. Huwag mo ho kaming hayaang manatili hong nakaupo ho, Panginoon, sa amin ho mga pribileyo. Suguhin mo ho kami, aming Diyos. Panginoon, tinataas sa inyo, O Diyos, ang bawat pastor, Panginoon, ng The Avenue. Bawat full-time workers, Panginoon. Inihingi ko, Panginoon, ang inyong pagsama sa bawat pamilya ho nila. Inihiling ko, Panginoon, na kayo ang maging sentro ng bawat pamilya, Panginoon, ng inyong mga lingkod. Alagaan niyo ang kanilang mga anak, Panginoon. Ingatan ho ang kanilang mga pananampalataya. Palakin ho sila ng may takot po sa inyo. Pukluin niyo ho, Panginoon, ang mag-asawahan, Panginoon, aming Ama, ng pag-ibig ho ninyo. Paalala niyo ho, Panginoon, na kayo ho ay kaisa sa kanilang mga tipan. At sa amin ho mga full-time workers, Panginoon, mga singles, kayo ho ang kanilang maging aliwan, kayo ho ang kanilang maging comfort. Ngunit, Panginoon, bigyan niyo sila ng mga pamilya na totoo na magmamahal ho sa kanila. Mga kaibigan na totoo na makakasama. Salamat po sa inyo. Pag tinataas, Panginoon, sa inyo ang bawat pamilya ho na narito. Ingatan niyo ho sila, Panginoon, na ang kanilang mga pagsasama ng mga magulang, Panginoon, ay makita ng mga anak. Makita ho kayo, Diyos, ang Diyos ng aming mga magulang. Salamat o sa inyo. Bawat trabaho, bawat negosyo, Panginoon, sasamahan niyo at pagpapalain, Panginoon, mga gawa ng aming mga kamay, kayo ho ang siyang magpala. Ang mga dalangin, Panginoon namin, mga kagalingan o sa sakit, katugunan sa mga pangailangang pinansyal, kayo ho ang tumugon, Panginoon, sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Tinataas po, Panginoon, sa inyo ang lahat, Panginoon naming Ama. Ngunit ang pinakahigit na pagpapalang hinihiling sa inyo ay ang pagsama ho ninyo. Itawid niyo ho kami sa landas ho na tinatahak ho namin. Hindi ko ho alam, maaaring ang iba ho sa amin ay nanunulay po, Panginoon. Nanunulay sa magkabilay bangin. Pero naniniwala, Panginoon, kami na kayo ang Diyos, the God who is over all. Our Jesus, who is God over all, who is our sovereign God. Na kayo, Panginoon, na magtatawid ho sa aming landas. Sinasamba ho kayo, pinupuri ho kayo, dinadakila ho kayo, wala na hong iba. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Awitin ho natin ang awit na ito. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay,
inaano ang pag-asa, unti-unting nawawala. Haligi ng munting daigdig ko, minsa'y nalalamig na rin ang araw. Ay isang gabay sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init at daan, magkabilay bangin. Ikaw pa rin, o Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, o Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y di nais ang buhi, pawang sagabal ang sinasabi. Ikaw ang siyang tatawagan, sa ruko'y aapawan ng pag-asang kailan may dulot mo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundo, kabilay bangin. Ikaw pa rin, o Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, o Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid, ililigtas, ihahatid hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nalalamig. Kahit pa humayusan, magkabilay bangin. Ikaw pa rin, o Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, o Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. At ang atiyan, itatawid mo sa landas. Itatawid mo sa landas. Manatili ho tayong nananalangin, atin hong sambahin ng ating Diyos na mabuti. Salamat o aming Diyos, Panginoon, dahil kayo'y Diyos na mabuti. Sinasamba ka namin. Maaari ho bang sambahin ho natin, bukas ho natin ang ating mga bibig. Sambahin ho natin ang totohanan ng Diyos ho nating buhay. Sa ho'y nairito, ang Diyos na lumikha sa'yo ay nairito. Sambahin mo siya. Sinasamba ka namin, Panginoon. Tinatanghal ho namin kayo, Panginoon. Kayong Diyos na mabuti. Kayong Diyos na nagtatawid, Panginoon, sa aming landas.
Kayong Diyos, Panginoon, at tapat, Panginoon, hindi nagbabago sa tumutupad sa inyong mga pangako. Kayong Diyos, Panginoon, na marunong at nakakakita ho ng lahat ng pangyayari, Panginoon, sa aming buhay. Sinasamba ka namin, Panginoon, tinataas ka namin, pinagkakatiwalaan ka namin, Panginoon, sapat kayo, Diyos na marunong, Panginoon, aming Ama. Sambahin ho kayo, Diyos, Panginoon, tinatanghal namin kayo, Panginoon, wala na hong iba. We worship, Lord, we glorify your name, we magnify your name, Lord. Panginoon, nakikita namin ang mga privileges, Panginoon, na ibinigay mo sa amin ng buhay. Panginoon, sinasamba ka namin, Panginoon. Nakikita ho namin, Panginoon, kung paano mo inibig ho, Diyos, Panginoon, sa amin ng karumihan. Kung paano mo ho kami, Panginoon, iniligtas, Panginoon, nung hindi kami maayos, Panginoon. Salamat ho sa inyo. We thank you, Lord. We thank you. We can never thank you enough, Father. Salamat ho sa inyo, Panginoon. Napakabuti ho ninyo. Salamat o Panginoon. Salamat o Panginoon. Napakabuti ho ninyo. Kulang ho ang amin hong pagsamba. Kulang ho ang amin hong pangatinig, ang amin hong awit. Para magbalik ho, Panginoon, sa inyo. Magbalik ho ng papurit, pagsamba. Ngunit, Panginoon, alay ho namin sa inyo ang amin hong buhay. Parang hindi ho namin alam kung ano ho ang mangyayari bukas. Kung nagtitiwala ho kami na kayo ho ay Diyos na mabuti. Kayo Diyos na mabuti at tapat. Kami ay nagtitiwala sa inyo na aming Diyos na makakagawa ng higit sa lahat ng kaya namin hong isipin at hilingin. Isa ang Santong Espiritu, isang Diyos, noon magpakailanman. Amen at amen.